So ngayon, let me define ano ba ibig sabihin ng objection. Okay? An objection is not a rejection. Okay? But simply a request for more information. Okay? Okay lang babasahin natin ng sabay-sabay? Ayan. So, 1, 2, 3. An objection is not a rejection but simply a request for more information. Okay? Meaning to say, mentor, wag mong i-take as negative pag may objection ng tao. Okay? Lagi mong tandaan, meron lang siyang hindi maintindihan or meron pa siyang gustong malaman tungkol dun sa business. Siyempre, sinong mas nakakaalam nun dapat tayo? So, dapat ang goal natin, ma-provide yung information na kailangan niya nang sa ganon, yung nasa utak niya, okay, mawala. Or yung mga alinlangan niya, doubts. Kasi may mga doubts yan eh. Di ba may mga fear. Ang aalisin natin sa kanya yung fear and doubt by providing the right information. Okay? So, clear tayo sa ibig sabihin ng objection. So, don't take it as negative. Okay, now, ito yung mga rules. Okay, we have 8 rules in answering objections. Okay, na dapat means ito ay alam mo by heart. Okay? Alam mo to by heart. Ibig sabihin, kapag every time na you will encounter objection, ano to, biglang nagra-run through to sa utak mo. Okay? So, may objection yung client ko, di ba? Siyempre, kinakausap mo yung sarili mo niyan, di ba? Pero, siyempre, huwag mo ipaparinig doon sa kausap mo na kinakausap mo yung sarili mo. Okay? So, may objection siya. Saan ba under yung sinasabi niya? Okay? So, ito yung mga kailangan mong tandaan, yung mga pointers. So, number 1 is never argue. Okay? In Tagalog, huwag kang makikipagtalo. Huwag kang makikipagtalo kasi the moment na nakipagtalo ka na, yung wall between you and the client, tumataas na yan. And habang tumataas yung wall o yung pader, hindi, mahihirapan ka na ma-close yung deal. Remember, ang goal mo, magustuhan ka ng client mo. Pero the moment na nakipagtalo ka na, yung pagiging likable mo, bumababa na. Okay? Pag ganun ang nangyari means, kahit anong gawin mo, hindi mo na mako-close yung deal. Kaya dapat never ever argue. Okay lang ba? Sabihin mo sa sarili mo yan. Okay? Kausapin mo siya, o Shane, wag ka makikipagtalo ah. Kausapin mo yung sarili mo. Ayan. Tap mo yung sarili mo. Hoy, wag kayo mapagtalo ah. Never argue, mga mentors. Ha? Baka mamaya, nag-object pa lang, isang beses pa lang nag-object kung ano-ano ng inaan. Ay, ano yun? Bawa sinabi, ano kasi ako eh, wala kasi akong pera eh. Grabe, ang hirap mo naman. Yung baga, nilait mo na siya. Sabi ko, grabe ko, kakabili mo nga lang ng iPhone. Yung mga ganun, yung parang binabara mo na. 'Di ba? So, wag. Okay, remember, kailangan yung wall or yung pader between you and the client bumaba. Okay? So, kailangan umagri ka lang ng umagri sa kanya. Kampihan mo siya. Sumide ka sa kanya. Okay? So, example lang ng pwede mo or mga keywords na gagamitin mo every time may objection na. Halimbawa, ano kasi, hindi kasi ako magaling sa sales eh, or ano kasi, mahihain ako, wala akong alam sa ganyan. Ang lagi mo lang magiging sagot is, naintindihan ko naman, or I understand. Or pwede rin, actually, ganyan din ako eh. Pares pala tayo. So, kailangan kasi, maramdaman din ng kausap mo na may kakampi siya. Okay? So, are you learning, mga mentors, sa ibig sabihin ng never argue? Never. Okay? Nakalagay yan, never. Okay? So, kailangan kakampi. Lagi mo isipin, kailangan kakampi ka nung client mo. So, whatever na feel niya, kailangan sumide ka dun sa na-feel niya. So, ganyan din ako. 'Di ba? Parehas tayo. I understand. Ganun, mensa. Hindi yung kukontrahin mo na siya, grabe ka naman. Uy, talaga, totoo ba yan? Parang babarahin mo siya, wag ganun. Okay? So, pangalawa, never convince. Okay? Huwag kang magko-convince na to the point na parang desperado ka. Kasi alam mo, Mens, kung confident ka sa product and opportunity na ino-offer ko na
mo, naniniwala ka na sobrang ganda ng IM Worldwide, sobrang ganda ng products, ang ganda ng compensation plan, hindi mo kailangan mag-convince to the point na desperate ka. Kailangan, hayaan mo na yung mag-convince sa client mo yung sarili niya. Okay? Nakuha? Hindi kayong parang namimilit. Okay, meron kasing tamang pamimilit eh. May professional way ng pamimilit. Meron naman yung pamimilit na desperado. Sige na, sali ka na. Yung, alam mo yun, yung parang pilit lang na bakit siya sasali? 'Di ba? So, 'di ba remember na alala niyo yung nag-usap tayo nung nakaraan kung umattend ka dun sa topic ko na training ko na closing. 'Di ba sabi ko kailangan ma-establish mo muna yung need or yung reason why nung client mo kailan mo yun nakukuha? Pag nag-build ka ng rapport. Hinahanapan mo siya ng problema na pwedeng masolusyonan ng product at ng opportunity natin. So hindi dapat ikaw ang mag-convince, dapat ang siya ang mag-convince sa sarili niya na yung I am worldwide yung sagot sa problema niya. Nakukuha mo? Kaya nga importante mentor na bago talaga mag-present and all, kailangan talaga rapport para hindi ka nagko-convince. Magdig ka ng magdig na maraming information sa client mo. Tanungin mo talaga history niya. 'Di ba? Sa work, 'di ba? Ano yung history ng pagtatrabaho niya? Ano yung mga ginagawa niya ngayon? Family niya, asawa niya, mga anak niya sa nag-aaral. 'Di ba? Kasi kailangan mo na maraming information eh. Ito ba, nag-business ba to? O employed lang talaga siya? Corporate lang talaga siya? Anong background nito? Gagawin Okay? mo Mga lang. mentor learning. Ayan na. Ayan, sino, ayan na. Ayan na. Ayan na. So, are you learning mga mentor? So, never convince. Number 3, never assume negativity. Sinabi ko na to kanina. 'Di ba? Hindi porke may objection ng tao, negative na siya. Kailangan niya lang ng information. Kasi nga may doubt siya eh. Meron siyang fear. Lagi mong tatandahan na, kasi syempre, hindi siya familiar sa ino-offer mo. Lalo na kung first time niya. 'Di ba? Wala pa talaga siyang idea about network marketing. First time niya narinig yung I Am Worldwide. Or kung narinig man niya, narinig niya lang, pero wala talaga siyang idea ano bang meron sa I Am Worldwide. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-assume na negative na agad siya. Kailangan mo lang ma-provide yung right information. Okay, kaya pag sinabi niya, ay hindi kasi ako mahilig sa hindi ako magaling magbenta-benta eh. Okay? Kumbaga, objection niya yun kasi yun nafe-feel niya kasi yun yung tingin niya sa sarili niya eh. Parang ako, ganun din yung na-feel ko nung nakita ko yung kailangan kong gawin dito na magre-refer, may direct selling, may kailangan ibenta na product. Naisip ko rin yun eh, hindi ako magaling magbenta. Pero, hindi ibig sabihin na sinabi niya na hindi siya magaling magbenta or wala siyang alam sa sales, mahihain siya, negative na siya. Kailangan mo lang maitawid na, 'di ba may tamang sagot diyan eh, 'di ba i-advance ko na, 'di ba pag sinabi niya na 'di ba, hindi kasi ako magaling, actually parehas pala tayo. Ganyan din yung na-feel ko. Actually nung nakita ko yung napakinggan ko yung presentation. Pero I realize lahat ng bagay na pag-aaralan, basta willing kang matuto. Ibig sabihin, same thing din sa kung ano yung work ko noon. Dati, syempre, example yung sarili ko. Syempre, dati, yung pagiging dentista, hindi ko naman din alam talaga kung paano ginagawa. Yung halimbawa, yung magpasta, magbunot, gumawa ng denture, di ba, mag-braces, di ko naman yun alam lahat eh. Pero dahil pinag-aral siya, eventually natututo siya. Ganon din dito. Pwede mong sabihin na hindi mo magbenta. Pwede mo sabihin na hindi ka magaling sa sales. Pero dito, ituturo. The question is, willing ka bang matuto? Kasi ituturo naman namin sa'yo. Okay? So, nakuha nyo po, ibig sabihin. So, ibig sabihin, pag may objection, hindi negative. Huwag asyumero. Huwag asyumera. Okay lang ba? So, sabihin mo yung sarili mo, huwag asyumero. Wag asyumera. Huwag asyumera. Okay? Huwag ganon. Huwag tayo mapag-assume. Okay, next. Always be the one asking. Sabi nga, he who asks the questions controls the conversation. Huwag kang papayag na yung client mo, yung tanong ng tanong sa'yo, okay lang naman kung magtanong sila. Pero, pag sinagot mo yun, sundan mo ng tanong.
Okay? Nakukuha, wag kang papayag na laging yung client yung nagbabato ng tanong sa'yo. Okay? Kasi in that way, nakokontrol mo pa rin yung usapan at nakokontrol mo pa rin siya. Okay? Next, always listen carefully. Kapag nag-ask ka ng question sa kanya, nagdidig deeper ka sa kanya, pakinggan mo mabuti yung sagot niya. 'Di ba? Kasi halimbawa may objection siya na example ng common objection yun nga yung mga hindi kasi ako hindi ko kasi yan linya, 'di ba? Yun yung mga normal, di ko kasi yan linya. Okay? Or ano na kasi ako sumali na kasi ako sa mga ganyan, wala naman nangyari. 'Di ba? Ang dami ko nang nasalihan. Ngayon, mag-dig deeper ka pa. What do you mean marami ka nang nasalihan? Ibig sabihin ba marami ka nang nag-join ka na sa iba-ibang network marketing? Yes. O di magtatanong ka, ano ba yung mga network marketing companies na nasalihan mo? Nag-join ako dito, dito, dito. And then, right after joining, what did you do? Anong ginawa mo after? Wala. Nag-join lang ako. Kaya pala eh. Kaya pala. Actually, marami na ako na-encounter na ganyan na marami nang nasalihan. Pero after that, hindi sila naka-attend ng mga trainings. Hindi rin sila umattend ng mga events or kung ano mang related dun sa nasalihan nila. Ibig sabihin, nag-sign up na lang sila. Kumuha lang ng products, pero hindi inaral. 'Di ba? Kaya wala din talaga nangyari. Sa negosyo natin, importante kasi na inaaral natin. Parang pag-gym lang. 'Di ba? Hindi ka naman papayat na nag-subscribe ka lang sa gym. Halimbawa, nag-enroll ka sa Anytime Fitness. Kinuha mo pa yung pinakamatagal, yung 180, tama ba? 180 months ba yun? Yung pinakamatagal na program nila. Pero, hindi ka naman nagpakita. Sa tingin mo ba makukuha mo yung abs na gusto mo? Sa tingin mo ba makukuha mo yung weight, yung target weight mo? Yes or no? Sabi niya no, syempre. Meron bang ganun? Yung nag-subscribe ka lang or nag-enroll ka lang sa gym, pero di ka nag-exercise? May ganun, may pumayat ba na nagka-abs, nagka-muscles, nang walang ginagawa? Di ba wala namang ganun? So, ganun din dito sa negosyo natin. Pag nag-sign up ka as distributor, you have to attend the trainings. Kasi dito i-equip ka with the right skills, knowledge, and mindset on how you can build your business. 'Di ba? Ituturo. So, lalo na kung may result ka na, kaya nga ako, tignan mo, wala nga akong alam dito sa totoo lang, sobrang mahihain ko. Pero alam mo ba, dahil umattend ako ng trainings, in-apply ko yung mga natutunan ko, eto, alam mo ba, in just 1 month, kumita ako na, kung meron ka ng resulta, pakita mo. Kasi nga, talagang inaral ko siya. Doon, eventually, natutunan ko kung paano. Okay? Layo na napuntahan ko, di ba, sa always be the one asking lang. Diba? Kaya, importante, ay hindi, sa always listen carefully na tayo. Kaya importante, pinapakinggan mo mabuti yung sinasagot ng clients mo. Nagdidig deeper ka dun sa objection niya. Okay? Clear tayo? Makinig. Hindi pwedeng nagsasalita pa lang, sumasabat ka na. Pakinggan mo mabuti. Okay? Kasi dati ganyan ako eh. Pero natutunan ko na mag-listen pa. Patapusin mo siyang magsalita. Saka ka magtanong. Okay, para ma-dig deeper mo yung objection niya. Kung ano talaga yung totoong objection. Okay? Next. Always tell your prospect what to do next. Kasi ang ganda ng posture nito. Ang ganda ng posture mo kapag dinidirect mo or ang tawag doon, parang ang tawag dito, tinuturo mo sa client mo or dun sa prospect mo kung ano yung next na gagawin niya. So in that way, nagiging mataas yung posture mo sa kanya. Mas nagiging credible ka sa kanya. Bakit? Kasi nararamdaman niya na alam mo yung sinasabi mo. At the same time, nagiging confident siya na matama yung mga gagawin niya na next. Kasi nga, confident ka ito yung next na gagawin mo. So example, may yan lang ba yung mga tanong mo? Or may mga tanong ka pa ba? Kasi kung wala ka ng tanong, eto na, sasabihin ko na yung mga next steps na gagawin mo. Diba? So wala na ba? So, ano yung package na nagustuhan mo? Diba? So,
anong mode of payment mo. So, ngayon, pag nakapili ka na, okay, i-process na natin, and then after natin i-process, tuturuan na kita nung first steps na gagawin mo. So, ituturo ko na sa'yo. So, kumbaga, in that way, nalalaman ng prospect mo na alam mo talaga yung ginagawa mo, and then nararamdaman niya may plano ka para sa kanya. Pag naramdaman kasi ng client mo na may plano, kumbaga dinedirect mo siya sa mga next steps na gagawin niya, nagiging confident pa siya lalong mag-join. Nakukuha mo? Kasi alam mo yung gagawin eh. Hindi yung nagtititigan lang kayo. 'Di ba? O ano, maganda? Maganda, maganda. Maganda, no? Oh, maganda, maganda. Nagtitigan lang kayo, puro ganun lang sinabi nyo. Hindi mo man lang tinanong, ano package? O tara, bayaran na natin. Withdraw ka na. Or bayaran mo na. Magkano ba dala mong cash? Wala kang cash? Sige, withdraw tayo. May card ka? Sige, swipe na natin. Ganun dapat. Nakuha nyo? So, iba ibang posture pag dinedirect mo yung tao sa kung ano yung gagawin niya. So, be aggressive when doing that. Okay, ano pa? Never disagree. Okay, same. Parang halos, same siya ng never argue. Huwag kang kokontra sa kung ano yung na-feel. I-validate mo. Okay? Validate the feelings ng client mo. Whatever it is, may duda siya, may takot siya, validate mo. So, kung familiar na kayo sa feel, felt, found, di ba? I feel, kung ano yung na-feel mo, parehas tayo. Di ba? Dati nung na-presentan ako, ganyan din yung na-feel ko. Di ba? I felt na hindi rin ako marunong sa sales, mahihain ako. Di ba? Pero I found out na, di ba? So, kumbaga, iba lang natin yung wording, yung parang, I realized or I found out na lahat ng bagay na pag-aaralan, basta willing kang matuto. Okay? So, clear tayo sa never disagree. Okay? Kasi ang goal mo nga, yung barrier between you and the client, mawala. So, kailangan ma-feel nung client or nung prospect mo na close kayo. Okay? Kaya wag ka magdi-disagree. Basta mag-agree ka lang. Okay? Agree? Do you agree? Huwag kayo magdi-disagree. Agree lang. Okay? And next is always know their reason why before answering any objection. Okay? So, sinabi ko na rin to dito sa saan ba yun? Sa never assume negativity. Okay, di ba? Kasi nga, kapag once na nakapag-build ka ng rapport sa client mo or sa prospect mo, di ba? Doon mo kasi malalaman yung reason why or yung need niya. Okay? Na pwedeng masolusyonan nung product or nung opportunity natin. Di ba? In that way, pag nalaman natin yung reason why niya, halimbawa ang need niya is health, more on health, may problem talaga siya sa health niya. Magagamit natin ngayon yun as bala para masagot or ma-handle or ma-handle natin yung mga objections niya kasi gagamitin natin yun eh. Okay? So, kailangan, importante, build rapport. Kasi kung hindi tayo makapag-build rapport sa client natin, mahihirapan tayo na masagot yung objection and eventually mahihirapan tayong ma-close yung deal. Kaya wag kayong tamarin mag-rapport. Pinaka-importante yun. Kasi sayang naman, nandyan na yung client, kausap mo na, nasa harap mo na. Pinaghirapan ng mapaset ng appointment, nandyan na. 'Di ba? Kailangan do your best na mag-gather ng maraming information about dun sa tao na yun hanggang makuha mo yung reason why. Okay? Are you learning? Introduction pa lang yan. Yeah. Okay. So, let's move on to our intro pa rin pala to. Hindi pa ito yung main. How to minimize objections. Okay? So, ano yung kailangan natin para ma-minimize yung objections ng clients natin? Kailangan masagot mo yung tatlong question na to sa utak ng client mo in advance. Hindi pa niya tinatanong, nasasagot mo na, mentor. Ito, pwede mo tong kahit nagra-rapport ka pa lang, nagpe-present pa lang or pine-present pa lang yung IBP. Okay? And habang nag-sharing ka,
And at the same time, habang nagko-closing ka. Ibig sabihin, all throughout the presentation from introduction until the closing, kailangan nasasagot mo to, mentor. Okay, so ano yung number 1 na tanong sa utak ng clients natin na kailangan nating masagot? Can I trust you? Mapagkakatiwalaan ba kita? Okay, kaya nga importante dyan yung mga non-verbal gestures na pinag-usapan natin right nung closing. Nung nag-discuss ako ng closing, di ba may tinuro tayo na bukod sa mga scripts, 'di ba, closing scripts, kailangan may mga non-verbal gestures ka na napaparamdam mo sa kausap mo ng pagkakatiwalaan kanya, like yung eye contact. 'Di ba? Yung tinitignan mo talaga ng mata sa mata. 'Di ba? Diretsong tingin. 'Di ba kasi ang tao pag yan kausap mo tas hindi makatingin ng diretso sa mata mo, may tinatago yan or pwedeng hindi totoo yung sinasabi. Kuha? Kaya dapat pag nakikipag-usap ka, kailangan mo mag-establish ng connection dun sa client or prospect mo in such a way by looking at them, sa pagtingin mo pa lang sa kanila, mararamdaman nila na mapagkakatiwalaan ka nila. Ano pa? Nakipag-handshake ka. Diba? Yung unang-unang na-meet mo sila, nakipagkamay ka na agad. Doon pa lang nag-establish ka na ng connection. And it helps build trust. Kaya wag mo tong kakalimutan every time you meet clients, prospects, kamayan mo agad. Hi, I'm Shane. Ako nga pala si Shane Dele. Sabihin mo talaga yung buong pangalan mo, 'di ba? And you are, 'di ba? Hi, kumari pangalan. Hi, Ninita. 'Di ba? Tas kailangan pag may handshake talaga pisil eh. 'Di ba? And you have to open up about yourself. Okay? Kapag ikaw nag-ask ka ng question, 'di ba, nagbi-build ka ng rapport? Kailangan nag-ask ka sa kanya, pero dapat nag-open up ka rin. Kasi in that way, nag-open up ka ba about yourself, mas nalalaman nila kung sino ka, mas nagtatrust sila sa'yo. Clear? Ang hirap kasi mag-trust sa tao na shady. Yung wala man lang information na mabigay tungkol sa sarili nila. Okay? So, dapat you have to be open about you. Okay? So, pag nag-open up sila, open ka. Okay? Ano pa? Can I do it? Diba? Kailangan maramdaman ng client mo na kaya din nilang gawin yung I Am Worldwide business. Kaya pwede mong gawin, ikwento mo, how you overcome. Paano mo na-overcome yung fear mo? Halimbawa, yun nga, takot ka sa ganitong business kasi nga, di ka familiar, di ba? Paano mo na-overcome? Paano mo siya natutunan? I-share mo siya. Tapos, pwede ka magpakita ng mga nakagawa. Di ba? Meron kaming ka-team dito, ito, sobrang mahihain ito, ganyan-ganyan. Ito nga, high school graduate, ganyan-ganyan-ganyan. Ito nga, ganyan. Pwede ka magpakita ng iba-ibang background. Meron dito, OFW, sobrang busy nito, pero nagawa. Meron dito, ganyan. Meron dito, meron. Di ba? Meron tayong ganyan, yung mga pictures na mga tao na nakagawa, nagka-resulta, iba-ibang backgrounds. Kaya natin sinama yun sa presentation, kaya dapat huwag mo yung tatanggalin. Okay, wag mo yung tatanggalin, wag mong skip yun. Okay, para hindi pa, kumbaga, nasa utak pa lang nila, nasasagot mo na. 'Di ba? Kasi pag ako, ang impression ko, like ako, syempre, may duda ako sa sarili ko, baka hindi ko to kaya. Ang mangyayari, ang tumatakbo sa utak ko, sila lang yan, hindi ko naman yan kaya. Ngayon, may shinare ka, kunwari, example, meron dito nakagawa, estudyante. Halimbawa, ang kausap mo, estudyante din. Mararamdaman ko ngayon, nagawa pala ng student, kaya ko rin. Kasi ako rin student din ako, may estudyante rin palang gumagawa nito. 'Di ba? So, kailangan nakukwento mo yun. Okay? Ano pa? Can you help me? Okay? Kapag na-establish mo to, halimbawa, bago ka pa lang din naman dito, ang pwede mong i-build up dito yung team, ito yung maganda dito. Sis, bro, may team na tutulong sa'yo. Hindi mo to gagawin mag-isa. Ito yung buong community namin. Pwede mong i-build up yung team. Yung mga team kung saan tayo underbow, ito team MVP. Tayo yung isa sa mga pinakamalaking grupo dito sa buong I Am Worldwide. And under MVP, meron pa tayong dream team. Okay, and then saka mo i-build up yung team kung saan ka under. Diba? So, diba kasi may mga sub-teams pa eh.
i-build up mo ngayon lahat. Ang iisipin tuloy ng client mo, wow, ang daming teams. Ang dami palang tutulong sa akin dito. Ano pa? I-build up mo, mentors. Ito si mentor, ganyan. Alam mo ba, ang background niya ganito, pero ito na result niya. Alam mo ba, isa siya sa mga nagtuturo sa akin. Siya din yung magtuturo sa'yo. Okay? Ito si mentor ganyan. Ito yung background niya. Alam mo ba, tinutulungan niya rin ako dito and matutulungan ka rin niya dito. Nakuha mo? So, i-build up mo ngayon yun. Ngayon, habang binibuild up mo ngayon yung mga mentors na yun, unti-unti, yung client mo, yung ano niya, ang tawag doon? Yung takot niya, nawawala. Yung duda niya, nawawala. Yun kasi yung goal mo, Mens, eh. Na yung client mo, mawala completely yung takot niya na simulan, tsaka yung duda niya. Okay? Are you learning? Sige, proceed tayo. Doon sa totoong ano na, yung how to answer objections or yung mga frequently asked questions. Okay, ito again, disclaimer lang. Kumbaga, hindi ito yung exact na, kumbaga, one size fits all na sagot. Meaning to say, pwedeng may marinig ka sa ibang mentor na ibang way. Kumbaga, ito, kumbaga, based sa mga na normally na ginagamit natin na sagot. Okay, ibig sabihin ko dito, marami pang iba. Okay, kasi marami naman nagte-training nito eh. 'Di ba? Iba-ibang speaker. So ito, kumbaga, kung sa tingin mo, magagamit mo to, halimbawa, na-encounter mo na tapos hindi mo pala alam yung sagot. I-ano mo, take down notes mo or picturean mo kasi para later on, pag na-encounter mo uli yung objection, alam mo na yung sagot. Okay? Ayan. So, pinaka sikat na objection. 'Di ba naalala niyo yung plastic? Sino nakakaalala ng plastic? Ano ibig sabihin ng plastic muna? Paki-comment nga sa chat box natin. Ano ibig sabihin ng plastic? P-L-A-S-T-I-K. Sige, kung nakikinig talaga. Meron bang makakasagot? Ano ibig sabihin ng plastic? Diniscuss ko siya last time sa closing. Closing the deal. Sige, hintayin ko yung sagot. Okay, so may nakasagot na. Okay, si Mentor Yed tsaka si Mentor Daimler. Okay, so mga batak na to sa ano eh, sa So, ito po ay acronym na mga commonly asked na mga objections like wala akong pera, yun yung P. Hindi ko yan linya, yun yung L. Tapos yung as, 'di ba, plastic AS, ask ko muna. Ibig sabihin ask ko muna si mama, si papa kung estudyante. Ask ko muna asawa kapag may asawa or ask ko muna parents. Oh, nasabi ko na pala, ask ko si mama. Or pwedeng ask ko muna yung ate ko, yung kuya ko. 'Di ba? So yung ibig sabihin ng ask. Pag S naman, small time. Okay? Pag naman yung T, time. Ibig sabihin ng time, busy. Walang time. Pag naman yung K, corny or baduy. 'Di ba? Kasi minsan nakukulto sila sa networking eh, yung mga 1,000,000, ganyan, nababaduyan sila sa Okay? So, ano yung dapat nating gawin? Kailangan alam natin kung paano sasagutin yan, yung commonly asked questions and or objections eh. 'Di ba? So, kailangan tandaan mo to by heart. Memorize mo to by heart kasi ito yung common eh. Okay? So, pera. Pera. Simulan natin sa wala kong pera. Okay? So, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Okay? So, ito yung inaano natin, di ba? Ito yung, ano yung principle, di ba? Kailangan mag-agree ka lang or never argue or never disagree. Di ba? Kampihan mo lang siya. So pag sinabi niya wala siyang pera, wag mo sasagutin ng ang hirap mo naman. Talaga ba? Naka-iPhone ka kaya? 'Di ba yung mga ganun? Kakabili mo lang ng bagong sapatos di ba? Ginagano. 'Di ba? Siguro kung sobrang close mo, okay lang i-joke-joke mo. Pero, kumbaga, we don't want to do that. Okay, alam mo bro, okay lang naintindihan ko. Yung kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Kasi dati ganyan din naman ako eh. Pero na-realize ko, kung hindi ko gagawa ng paraan,
hindi magbabago yung buhay ko. Lagi ko na lang problema ang pera. Kaya instead na tinignan ko siya as problema, inisip ko siya as solusyon sa matagal ko ng problema, which is pera. Kasi yan naman talaga lagi kong problema, bro or sis. Na-realize ko rin kasi kung yung maliit na puhunan, di ko magagawa ng paraan, paano pa yung mga pangarap ko? Kasi ako, pangarap ko pwede mo to enumerate, pangarap ko magkakotse, pangarap ko makabili ng bahay, gusto ko yung worth 100 million na bahay, gusto ko magkaroon ako ng savings sa bangko, at least 100 million. Diba? Paano ko magkakaroon nun kung yung simpleng pangkapital ko dito sa negosyo ay wala ako? Diba? So, nakukuha nyo po kung paano yung gagawin. Okay? So, yan. Picture mo na lang to para at least every time na meron kang ma-encounter, pwede mo tong sabihin. Okay? Naiintindihan kita. Ito pares lang to eh. Walang pera. Naiintindihan kita pero alam nyo po na nagiging malaki ang value ng pera depende sa kapalit. For example, may bahay po ako, bebenta ko sa'yo, 198.8. Di ba gagawa natin ng paraan? Kasi alam natin, sulit na sulit ang kapalit. Ganon din po dito, wag natin isipin ng ilalabas. Instead, tignan natin yung kapalit. Alam nyo po, ako rin dati wala akong pangpuhunan. Pero nag-sink in po sa akin ang sinabi ng speaker na kung wala akong babaguhin, walang magbabago. Hindi ko po kinakaya sabihin na pinangutang ko po talaga kasi po iniisip ko hindi ko naman first time ang mangutang. Okay, again, sasabihin mo lang to kapag talagang nangutang ka. Okay, wag mong sasabihin na nangutang ka kung hindi ka naman nangutang. Ang gagawin mo na lang, ikukwento mo kung sino yung gumawa rin ng ganun. Okay, ako, confident ako sabihin to kasi inutang ko talaga. Okay, legit. Niloan ko po yung pang-kapital. Okay? So, hindi ko po kinakahiya sabihin na pinangutang ko po talaga kasi po inisip ko, hindi ko naman first time ang mangutang. Matagal ko na ginagawa yun. Ano ba naman yung mangutang ulit ako ngayon, baka mabago pa ang buhay ko. Iniisip ko na lang yung mga gastos ko like gadgets, appliances, pinanghanda, 'di ba, sa birthday, luho ko, nagagawan ko ng paraan, yung yung pakayang negosyo na pwedeng magpabago ng buhay ko. So kung mapapansin niyo po dito, na siya, hinambing mo siya dun sa normally na pinapangutang mo. Which is, di ba lahat naman tayo, nakaka-relate ka ba dito? Di ba pag cellphone nga, 24 months to pay installment, di ba? O, ang lakas ng loob natin, iutang. Di ba? Pambili ng kunwari, gamit sa bahay, bibili ka ref. Ang ganda ng ref, yung dalawa yung pintuan, di ba? Tapos nakita mo 12 months of or basta 24 months to pay, 36 months to pay, mas mababa, 'di ba? Nabubudol tayo sa ganyan, 'di ba? Recently nabudol din tayo sa ganyan. Oh, ma'am, for as low as 3,000 pesos monthly, meron ka ng massage chair. 'Di ba? Invest in your health, mga ganyan-ganyan eme, 'di ba? Ayun. So nabudol tayo sa mga ganyan kasi nga yung kumbaga kumbaga napapaliit kasi. Napapaliit, 'di ba? Pero ang totoo, yung binayaran mo rin talaga yun ng ganung value, yun nga lang, na-stretch lang, 'di ba? Kaya lumiit. Okay, pero same pa rin naman. Okay, so ito, kaya natin sinasabi to yung gumagastos tayo sa mga ibang bagay, 'di ba? Pinapangutang natin para ma-realize niya, oo nga no, yung ibang bagay nga nagagawan ko ng paraan, ito pa kaya. Okay? So, our learning mga mentors, lalo na yung mga bago dito kasi ang daming bago eh. Yung mga luma dito, memorize na to eh. Magagaling na masyado. Diba? Pero nakakatuwa kasi yung mga matatagal na nagte-training pa din. Diba? Very good. Yung mga paulit-ulit na nagte-training. Kasi minsan nare-remind din tayo eh. Diba? O nga no, nakalimutan ko pala sabihin na, o nga pala no, nakakalimutan ko tong part na to. So kumbaga, maaalala mo, para sa next time na ma-encounter mo yung objection, idadagdag mo na lang siya. Okay? Next. Ito, sino dito yung naka-encounter na nito? Pautangin mo muna ako. Pag kumita na ako, babayaran na lang kita. Diba? Naka-encounter na ba kayo ng ganito? Siguro pag sobrang ka-close mo. Pag sobrang ka-close mo, may mga ganyan talaga. Okay?
Pero syempre, di ba parang ang weird, di naman kayo close, tapos ang sinabi talaga, pautangin mo na lang ako, di ba? Kasi ako, normally, ako kasi mahiya ako eh. Okay? Pero syempre, iba-iba kasi personality. Anyway, wag mo ring aawayin. Hindi kasi pwedeng, di ba, pautangin mo muna ako, grabe ka naman. Ako pa uutangan mo? Ano ako, lending? Di ba? Binara mo na naman siya. Ang negosyo ko, network marketing, hindi lending. Hindi. So, wag mong babarahin, ha? So, sabihin mo, naintindihan kita. Sa totoo lang po, dati naisip ko din yan, na pautangin na lang muna ako nung, yun, nag-invite sa akin. Kaso, ang sabi niya, iba pa rin talaga ang pinaghirapan, pag pinaghirapan ang perang pinang negosyo para mas seryoso ka talaga na gawin ito. At totoo nga, buti na lang talaga ginawan ko ng paraan ang pangnegosyo ko. At least ngayon may pinagkakitaan ako. Kaya po kung talagang seryoso din po kayong umasenso, gawan nyo na po ng paraan. Dahil anong malay po nyo, ito na po yung huling-huli nyong pangungutang. Okay? Mga mentor? Okay, ang isa ko pang strategy dyan, dagdag ko na lang dito, hindi ko nilagay sa slide. Di ba tinanong niya ako, pautangin mo muna ako. If ever ba, pag pinautang ka, sure ka magbabayad ka. Magbabayad ka. Oo naman, 100% magbabayad ako. O sige, ganito gagawin natin. Di ba? 198. Kunwari, sige, 16.8 na lang yung pinakamaba. 16.8. Sige, lista mo dyan sa papel mo. 16.8. Tapos, i-divide mo sa 10. Ano yung lumabas? 1,680. Ngayon, maglista ka ng 1 to 10. Tapos, lista ka ng 10 pangalan na uutangan mo ng 1,680. Di ba sabi mo, babayaran mo? Okay? I-kontakin mo na isa-isa yan. Okay? So, 1,680, dalawang box lang ng barley yan, o, di ba? O, either mangutang ka or bentahan mo ng tigda dalawang box. Sige. Pag may umorder sa'yo, papayaramin muna kita ng product. Okay? Hanggang mabuo. Yun yung isang sample. Kesa, pautangin mo siya. Pero kung marami ka namang funds, edi ikaw na, only funds ka, edi pautangin mo. O pero, syempre again, case-to-case basis ang pag-aabono, guys. Ha? As much as possible, di talaga tayo nagpapautang. Okay? Pero pag potential yung tao, go. Pautangin mo, lalo na kung meron ka naman talagang pondo. Okay? Pero, based on experience sa mga previous talaga, pag hindi pinaghirapan, minsan yun pa yung hindi nag-workout. Okay? Pero again, depende pa rin. Kasi meron din naman nag-workout talaga. Okay? Clear? Next. Di ba pyramiding yan? Okay? So, again, naintindihan kita, ganyan naisip ko din yan. But I realize pyramiding is just a money game. It is based only on recruitment. But IAM is not like that. We are network marketing. We market our products or packages through network of user, retailers, and network builders. We promote our products through word of mouth advertising. Okay? So, sobrang clear naman na dyan. Parang dinefine mo kung ano yung network marketing. Okay? So, pwede mo rin naman tagalugin to kung hindi ka comfortable dito. So, ang sasabihin mo lang naman sa pyramiding in Tagalog, pera-pera. Walang produkto. Magi-invest ka. Wala kang gagawin, pero kikita ka. Dito kasi nagma-market tayo ng produkto, may products. Okay? Tapos, kailangan natin ng user, retailers, saka network builders para ma-promote through word of mouth. Okay? So, clear? Learning ba, mga mentors? So, dito parang ine-educate mo yung client mo. Okay? Kasi ang client natin kapag meron siyang kumbaga natututo siya, na-educate siya, mas tumataas yung credibility mo sa paningin niya. Okay? So, hindi kayong parang nagpo-push lang, tinuturuan mo siya. Nagbibigay ka ng information. Okay? So, ito na yung parang nagbibigay ka or nagpo-provide ka ng mga information na nasa utak na, alam mo yun, yung parang nagbibigay ng doubt sa kanya para mag-start. So, in that way, pag nagpo-provide ka ng information, unti-unti yung duda na nafe-feel niya, nawawala. Okay? Next, magkano ang membership?
Okay? Wala pong bayad ang membership. Bibili ka lang po ng package, automatic member ka na. Hindi mo binayaran ang membership, kundi yung products na binili mo. Okay? So clear tayo dito na walang bayad ang membership. Products yung bibili. Okay? Simplehan natin. Pag bumili ka ng gamot sa mga drugstores, worth 15K, automatic ba part ka na ng company nila? Isang malaking hindi. Sa IAM, pag bumili ka ng package, part ka na ng IAM. Ibig sabihin, ka-business partner mo na ang IAM. Mag-partners na. Okay? Sa madaling salita, member ka na for life with up to 50% discount. Okay? Learning ba mga mentors? Ayan. Okay? So, ano nyo na lang to i-notes nyo na lang to para at least maalala nyo pag merong nagtanong sa inyo. Okay? Ayan, baka scam yan. Okay, sino dito yung meron na na-encounter? Actually, sa totoo lang, bihira na natin tong ma-encounter kasi nga dahil sa mga natin ambassadors, 'di ba? Sila Song Joong Ki, sila Hart, sila Piolo, sila Alden, Bini, mga sikat na kasi yung nag-endorse ng company natin. So I Am Worldwide, brand na siya, na trusted. Kaya bihira na. Pero sa mga taga-bundok na walang di alam yung billboard or di nanonood ng TV, 'di ba? Maaaring ma-encounter mo pa rin 'to. Yung talagang walang exposure. Okay? Ayan, ang scam po, walang produkto. Ayon sa DSAP or Direct Selling Association of the Philippines, pag naglabas ka ng pera, at least 70% ng nilabas mo dapat bumalik in the form of products. Sa IAM, hindi lang po 70% kundi 100%. Tsaka endorser po natin dito sila Hart, Robin, Alden, Small Laude, etc. Tapos pakita mo yung pictures ng mga endorsers natin. Okay? Next, wala akong oras, busy ako. Ayan, ito marami kang may encounter na ganito o ano yung sagot dito? So ganun pa rin, kakampihan mo pa rin, naintindihan kita. Alam mo, ganyan din ako, same sa'yo noon, wala din time. Pero kasi may mga tutulong naman sa'yo dito sa business na full-timers. So kahit wala kang time, kami naman, may time. Mag-refer ka lang, kakausapin namin. Ang maganda kasi dito, kahit busy ka, pwede kang mag-leverage. Paramihin mo sarili mo. Naniniwala ko gusto mo kumita pa ng extra, tama? Kaya lang, kung kikita ka ng extra, paano ka magkakaroon ng additional income kung wala kang oras? Ang kinaganda sa business na to, you can leverage your time through, di ba? Mali lang yung type. Through other people. Darating yung time, marami ka ng oras. Mag-invite ka ng mga taong hindi busy. Para kahit busy ka, gumagana yung negosyo mo. Okay? Clear? Okay, so ang keyword lang dito pwede kang ma-leverage sa ibang tao. Okay? So siya maiisip niya, nga, hanap ako ng hindi busy. Yun yung i-refer ko. Kasi busy ako eh. Okay? Next. Ipapaalam ko muna sa asawa ko. Mas maganda na wag ka po munang mag-explain sa kanya. Pero kampihan mo muna siya, okay naman po yun. Pero mas maganda, wag ka po muna mag-explain sa kanya. Mas maganda po, ipakausap niyo muna sa amin para mas ma-explain din po namin sa kanya ang business. Normal lang po sa una, negative po siya. Lalo na kung hindi pa naman napapakinggan. Pero for sure, magugustuhan niya din po ang IAM kasi marami po sa amin ang couple. Okay, couple, pinagtutulungan ng business. Pakita mo yung mga couple din. Ito, meron po dito, couple. Okay? Pakita mo yung poster, di ba may pinost ako sa kahapon na kahapon ba kanina? Yung puro 9 million circle. Puro couple yun eh. Di ba? So, pwede mong i-build up. Tignan mo, marami po dito gumagawa mga mag-asawa, married. Pinagtutulungan po nila. Okay, kaya maganda po, kami na lang po mag-explain dun sa asawa nyo. Okay? Clear? Next, the market is already saturated or baka masaturate na yung market or baka saturated na ang market. Alam mo po, yan din ang naisip ko nun. Baka wala na ako ma-invite. Mali pala.
Okay? Kasi everyday may nanganganak, everyday may nag-18 years old, at hindi lang Pinoy market natin, kundi pati ibang lahi. Kaya hindi tayo maubusan ng market. Kahit maubos tao sa Pilipinas, we have market worldwide. Merong 100 million na tao. Sa buong mundo, meron ng 6 billion na tao. So, di tayo mauubusan yan. Okay? Clear? Next. Ito, pwede pang another way to answer is San Miguel has been here for more than 100 years. Hindi pa rin saturated yung market. Bakit? Yung anak ko ba, umiinom na ng beer? Hindi pa. So, hindi pa sila saturated. Ayan. Alam nyo ba yung Avon? Alam nyo ba yung Tupperware? Member ba kayo? Hindi, pero alam nyo. Maraming tao nakakaalam ng I am, but they're not a member. Alam lang nila, but they're not a member, so we're not yet saturated. Iba yung alam sa member na. Okay? Clear? Next. Okay, so same pa rin, no? Sa saturated pa rin. Hindi naman tayo pwedeng masaturate because every year we are developing new product lines. Kahit buong Pilipinas gumagamit na ng barley, gumagamit ng acai berry, gumagamit ng Garcinia, huwag ka mag-alala dahil every year may bago tayong nilo-launch na products. Kaya imposibleng masaturate, kaya laging may bagong market. Di ba biglang may naglabas ng sabon? Dati nga walang walang, alam nyo ba na nagsimula ang I Am Worldwide, barley lang tsaka Garcinia? Yun lang. Tapos biglang dinagdag yung mga kape. Tapos dinagdag bigla yung Immunergy, nabulol na. Immunergy. Tapos dinagdag yung acai berry. Tapos dinagdag yung macchiato. Tapos dinagdag yung sabon, Amazing White, yung glutathione. Diba kasi ang dami nagtatanong, bakit ang I Am Worldwide walang gluta? Yung ibang networking may gluta. Sige na nga, maglagay na tayo. Diba, wish granted. Diba? So, ibig sabihin kasi, kada produkto, may market yan. Diba, ang naalala ko lang na sinasabi ni Press AM, darating yung time, diba, bawat bahay, may I Am Worldwide products, iba-iba. Okay? Kasi nga, ang goal ng I Am Worldwide talaga, lahat ng ginagamit sa bahay, magiging produkto ng I Am Worldwide later on. Okay? Next. Ano pa yung mga common nating objection? Hindi ako magaling magbenta. Sino dito yung ganon? Diba? Ito tumakbo rin talaga to sa isip ko noon. Diba? So, same pa rin. Kampihan mo muna. Same lang po tayo. It's okay. Because in this business, if you don't sell, you can invite or refer people. Those people can sell for you. Or in Tagalog, diba, kahit di ka magbenta, hanap ka ng mga tao na pwedeng marunong silang magbenta para sa'yo. Diba? Or hanap ka resellers. Alam mo ba, even if you're not with this business, you're already selling. Paano yun? Di ba pag may napanood ka magandang palabas sa sine, kinukwento mo, di ba? Pag yan nanood, kumita ka ba? Hindi. Pero nagkukwento ka. In network marketing, you just share the products, you share your experience, you share your testimony. Okay? Clear? Next. Okay, so same pa din. Di magaling magbenta, in English lang. Ganyan din ako sa'yo noon. If di ka kasi mahilig magbenta, pwede ka maghanap ng taga-benta. O parang tinagalog lang natin to. Tapos pwede naman na gawin mo yung referral system natin. Ituturo naman namin sa'yo kung papaano. Importante, willing kang matuto. Okay, so pag ganyan kasi, hindi ko pinupush talaga yung selling or retailing. Ang pinupush ko yung referral. Okay, or yung prosperity. Next. I have to think about it, or in Tagalog, pag-isipan ko muna. Ayan, ito talaga sagot dito, guys. Hindi pwedeng sagutin mo na, sige, pag-isipan mo muna kasi meron akong leader na yan ang sinabi, inunahan ako, sumabat. Diba? Ako yung nagko-close. Sabi ba naman ng client niya, pag-iisipan ko muna, magsasalita na dapat ako. Biglang umentra, sige bro, pag-isipan mo muna. Tinignan mo ng masama. Anong sinasabi mo? Hindi ko yan tinuro. Di ba? Pero hindi ko yun sinabi sa harap ng parang,
Tinignan ko siya. Nagulat ako, bakit ko sinabi yan? 'Di ba? So, ang sasabihin mo diyan, Mens, huwag ka papayag na pag-isipan niya. Dapat ito, pwede ko ba malaman if anong pag-iisipan mo? Kasi malamang lahat ng pag-iisipan mo, na pag-isipan ko na. Baka matulungan kita. Okay, ulitin ko ha. Ano po bang pag-iisipan mo or ano bang pag-iisipan mo? Kasi malamang lahat ng pag-iisipan mo na pag-isipan ko na. Okay? Para matulungan kita. Sige nga, sige, ano po bang naisip nyo? 'Di ba? So wala, sabi niya wala. Pwede mo siyang bigyan ng ano yun? Multiple choice. 'Di ba? Kaya nyo po ba pag-iisipan kasi hindi po kayo hindi nyo linya. Yung plastic, babalik yung plastic eh. Dahil wala po ba kayong pang-join? Wala po kayong kapital? Doon mo ngayon ididig para malaman mo ano yung ano. Kasi normally, yung mga na-encounter ko na pag-iisipan, yung mga walang pera. Okay? Kaya nyo lang po ba yung nasabi kasi wala po kayong pera? Nahihiya lang po ba kayong sabihin na wala kayong pera? Diba? So, ganun siya. Okay? Sa negosyo po na to, alam nyo, speed is the name of the game. Simulan na po natin agad kasi sayang ang oras. Baka ang mga gusto nyo bentahan or invite ay ma-invite pa ng iba. Sayang naman. So, dito papasok yung mga spillover. Dito po kasi pag nagsimula kayo, nag-join kayo, lahat ng mga next na sasali sa mga susunod na araw, malalagay na po under nyo. Sayang naman. So, dito kasi totoo yung auto-spill eh. Legit. Okay? Kasi wala naman choice yung upline mo eh. Walang choice yung mga nasa taas mo, maglalagay talaga sa ilalim mo eh. 'Di ba? So, yun yung maganda kasi dito, positioning is the key. 'Di ba? Pag naka-position na yung account mo, wala kang choice. Malalagyan at malalagyan ka talaga sa ilalim mo. Importante, naka-position ka na. 'Di ba? Sayang naman. Okay? So, yun yung mga pwede mong, again, alalahanin mo yung closing lines na tinuro ko nung last time. Okay, next. I'm okay with my job. Sino dito yung mga na-experience na to yung okay na ako, wala akong pangarap sa buhay, mayaman na ako, marami akong pera. Alam nyo ba, lahat na name it, nakarinig na ako ng ganyan, mayaman na ako eh. Diba? Hindi ko naman kailangan yan. Or marami na akong pera. Kapag ganun, purpose yung ano ko dun. More on sa purpose ko siya dadalihin or dun sa produkto. Pag ayaw niya na ng pera or ayaw niya na ng sa opportunity part, sa health ko naman niya na anuhin, titirahin. Or yun yung mas ipapa-mindset ko sa kanya. So, purpose or product. Okay, hindi dun sa prosperity part. Okay, kasi may mga ganun, 'di ba? Ayaw nila, ayoko yumaman, 'di ba? Di ba, ayokong, yung mga ganun, promise, meron talaga akong mga na-encounter na ganyan. Yung sobrang komportable na ng buhay nila. So, ayan, naintindihan ko po kayo, pero natutunan ko po yung kasabihan na, ayan, do not put all your eggs in one basket. Kasi pag may nangyari dyan, pag nasira yung basket mo, basag lahat ng itlog dyan. Na-realize ko po na dapat marami tayong source of income. So, ito another perspective to, 'di ba? Na parang tinatakot mo siya dito eh na paano kung mawala yung source of income mo ngayon, 'di ba? Kung isa yan. This business will provide you another source of income with a very, very good income, just another source. I'm not asking you to resign po. I'm just asking you to give it a shot. Marami po kilala OFW nag-iipon abroad. Pag uwi sa Pilipinas, makapagnegosyo. Bottom line, magne-negosyo din po tayo kasi wala naman po akong kilalang taon na gusto maging empleyado habang buhay. Kung magne-negosyo rin pala tayo, bakit hindi pa ngayon habang malakas pa tayo? Okay? Are you learning, mentors? Ayan, or yung, ano pa yung ibang way? Yung product, okay lang po yun kung okay na po kayo sa job nyo. Baka gusto nyo na lang po maging healthy. Diba? Or maganda po, syempre mag-invest din po tayo sa health. Kumbaga, isi-segue ko na sa more on sa product na ako mag-aano. Ano po mga maintenance na tita, 'di ba? Lalo na yung mga ano na, yung mga medyo may edad-edad na din, 'di ba? Doon ko na ibahin ko na yung usapan. Okay? Clear? Next. Nag-join na before, tas hindi nag-work sa kanila. Ito, actually, parang sinabi ko na to kanina eh. So, eto. So again, syempre mag-agree ka, I understand, naiintindihan kita.
na nag-join ka, di ba? Yes, you joined other company and it did that work for you, but that's not I am. Parang eskwelahan po yan. Pag bumagsak ka sa eskwelahan, ibig sabihin, di ka na mag-aaral. May mga estudyante talaga bumabagsak. May estudyante pumapasa. Kung bumagsak yan, di po yan kasalanan ng school. Siyempre, kasalanan din po ng student yan. But I'm not saying it's your fault. I'm just saying that it's not I am. Good news in I am, we provide you with trainings. We will equip you to make sure that when you do the business, you will be well equipped and effective when you're doing the invitation and building your team. Kagaya po sa ibang trabaho, kailangan din ito trabahuhin. Sa negosyo po na ganito, importante yung team na susuporta sa'yo. So, bibuild up mo na inyong grupo. Diba, ito po yung mga mentors na tumutulong sa atin. So, di nyo po ito gagawin mag-isa. Diba? So, dito, diba, sabi, good news po kasi we have a strong team that will back you up. Hindi mo ito gagawin mag-isa. Gagawin natin as a team. Okay? Nang sa ganun, maging kampante siya na at least meron tutulong sa kanya. Okay? Next. Patapos na tayo. I'm not a good speaker. Naintindihan kita. Okay lang yan kasi ganyan po halos lahat na nagsimula dito. Importante po, willing lang kayong matuto. Kung willing po kayo aralin, may free trainings na binibigay ang IAM. Pero kung sa tingin nyo po, hindi nyo talaga kaya, okay lang din. Kasi dito, smart business. Kung hindi ka magaling hanap ka na magagaling magsalita, kikita ka pa din. Or doon papasok uli yung leverage. Ibibida mo na dito, mali-leverage tayo with other people. Pag may na-refer tayo, mas magaling sa atin, di ba, mas matalino, mas masibag, edi maganda. Di ba? Kasi, pwede tayo ma-leverage. Di ba? Okay, next. I have no friends. Konti lang kilala ko, kawawa ka naman. Pero syempre, hindi may sasabihin, di ba? So, pag sinabi niyang, I have no friends, okay, okay lang yan, naiintindihan kita. Alam nyo po, kung wala kayong kakilala, mas maraming tao ang hindi nyo kakilala na pwede mag-join. Marami po dito na Facebook lang at milyonaryo na sa business na to. May strategy po ang team natin kung paano makabenta, makapag-invite gamit ang Facebook. Ituturo po namin yan sa inyo pagka-join nyo. Okay, mga mentors? Next. I hope you are learning, mga mentors. Products are expensive. Ganyan din ang akala ko noon, pero hindi naman pala. Alam niyo po, ako mismo sobrang dami ko na nagamit na products. Mura nga, pero di naman effective. So kahit mura, sa tagal kong ginamit at walang effect, napamahal pa rin ako. Check nyo na lang po ang content na product kasi si IAM hindi tinitipid. Kaya kahit mahal, pero siguradong effective. Try nyo po para malaman nyo talaga. Okay, tapos pwede mong ipakita yung video ng barley field sa Australia. Diba? Halal certified, kumpleto po tayo ng mga papeles. At least yung iba po mura kasi walang certification. Hindi FDA approved. Diba? Walang certification na organic, etc. etc. Okay, next. Yung mga nauna lang ang sumali, ang kikita dyan, di ba? Di ba? Una-una lang yan. Yung mga nauna lang yan. Ganyan. Di ba? May mga naririnig kang mga objection na ganyan. Naku, ganyan din po ang akala ko noon. Pero hindi pala totoo yan. Depende po yan sa sipag. Basta sinipagan mo, pwede mo maunahan ang nauna sa'yo na hindi naman masipag. Yung ibang ang nauna mag-join sa IAM, wala naman nangyari sa kanila kasi hindi naman nila inaral yung negosyo. Yung iba kasi, nag-join, gusto lang maging healthy. Pero hindi naman gustong yumaman. Kaya kahit nauna ka, kung wala ka effort para gawin, wala talaga mangyayari. Okay? Clear? Next. Networking ba yan? Yes, pero ibang concept siya, bro. Malayong malayo sa alam mong networking. Okay, so wag kang magsisinungaling. Hindi mo pwedeng sabihin na no, yes talaga. Okay, sabi mo lang iba siya. Okay, tapos bibuild up mo uli yung mga endorsers natin. May kakilala kasi ako dyan, di naman kumita. Sino ba yan? Okay, hindi, joke lang. Oh, ba't nga ba? Ba't ba kasi? Malamang tamad, hindi, joke lang. Ask nyo muna siya bakit hindi siya kumita. Baka naman kaya hindi dahil hindi niya binenta ang products at hindi naman niya inaral ang negosyo dahil gusto niya lang maging healthy pero hindi naman niya gusto yung maman or hindi niya naman gusto gawin yung business. Dito sa team namin, pag nag-join ka, ituturo namin sa'yo lahat paano mo gagawin ng tama ang negosyo. Okay? So again, binibigyan mo siya ng assurance na tutulungan mo siya kasi pag na-feel niya kasi natutulungan mo siya,
okay, mararamdaman niya, okay, hindi ko pala 'to gagawin mag-isa. Eh di siyempre, ibig sabihin, tutulungan niya akong kumita, 'di ba? I-me-make sure niya nakikita rin ako dito. Okay, so again, bigyan mo ng assurance. Kasi again, may duda kasi yan, tsaka may takot. Lagi mong tatandaan na ang client natin, punong-puno ng fear and doubt yan. Kailangan mo yung tanggalin sa utak niya. Okay? By giving them assurance. Hindi insurance. Okay? Iba yun. Assurance. Okay, next. Hindi ko naman kasi linya yan. Ako rin naman po noon, yan din ang naisip ko, hindi ko rin linya. Pero naisip ko lang din, sa panahon naman ngayon, wala nang linya-linya, basta alam mong kikita ka, legal, ethical, at moral. Nililinyahan ko na basta alam kong wala akong tinatapakang tao at mas marami ka pang matutulungang tao. At hindi mo naman iiwan ang ginagawa mo, idadagdag mo lang sa ginagawa mo. Kumbaga, yung ginagawa mo ngayon, yan yung mainline mo. Ang negosyo na to, gagawin mo lang sideline para mas lalo kang makaipon. Okay? Clear? So, para at least hindi niya maisip na, baka kasi, di ba meron siyang fear sa utak niya na baka gusto mo siyang pa-resignin na or kailangan gawin niya yung business ng full-time. So, kailangan mo i-clear sa kanya na pwede mo tong gawin part-time or sideline. Okay? Next. Magkano na bang kinita mo dyan? Oh, buksan mo yung dashboard ko. Hindi, joke lang. Ang gagawin mo, actually, kakaumpisa ko lang. Lalo na sa mga bago dito, di ba parang natatakot pag ito yung tanong eh. Kasi bago pa lang, syempre wala pang mapapakita. Maging honest ka lang. Di mo naman kailangang gumawa ng or mag-invento ng kwento na meron ka ng kinita kahit wala pa. Di ba? So actually, to be honest with you, kakaumpisa ko pa lang, pero alam ko nakikita ako dito kasi may mga mentors na tutulong sa atin. 'Di ba? So pakita mo yung mga result ng mga mentor na tumutulong sa iyo. Kung nagawa niya, kaya niya rin. Kaya rin natin kasi ituturo naman nila sa atin kung papaano. Okay? At kung may kinita ka na, pakita mo, ito, kinita ko, give me 5. 'Di ba? Ito kinita ko just for you. Okay? Pakita mo yung dashboard mo sa kanya, i-open mo. Okay, next. Sayaman ba ako dyan? Hindi. Char. Okay, so sasabihin mo, depende. Okay, depende sa sa'yo kasi hindi ko alam kung anong gagawin mo kapag sumali ka sa business na to. Dito kasi pag wala kang effort na ginawa, wala ka ding kita. Pag konti lang ang ginawa mong effort, konti lang din ang kita mo. Pag malaki ang ginawa mong effort, malaki din ang kitain mo. Ngayon tatanungin kita, ano mas gusto mong kitain? Wala, maliit o malaki? Okay, sabi niya, syempre malaki. O, di kailangan may gagawin tayong malaking effort. Huwag ka mag-alala kasi pagtutulungan natin. Okay, so nandyan pa ba kayo mga mentors? Gising pa ba? Are you learning ba? Meron na ba kayong mga nakukuhang mga additional tips, 'di ba? Like meron na talaga kayong ginagamit tas parang okay yun na, dadagdag ko yun. So kumbaga, again, parang kumakain ka ng isda, kainin mo yung laman, tapon mo yung tinik. Kung ano yung applicable, kung ano yung makakatulong sa'yo dito sa mga sagot na to, yun yung gamitin mo, yun yung i-apply mo. Okay? Ayun, tapos na pala. Okay, so tapos